Amen. At nandiyan po kayo sa Philippians chapter number 2. At ang part po na pagpo-focusan po natin sa verse po na yan, sa chapter po na yan is yung part, sa unang 2 verses lang po, yung unang 2 verses po ng Philippians chapter 2. Tingnan niyo po yung Philippians chapter 2. Sabi po sa verse number 1, sabi po dun, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love and being of one accord and of one mind. At napamagat po ng pag-usapan po natin or ng preaching po ngayong hapon or ngayong magtatanghali ay being like-minded. Pagiging magkapareho ng kaisipan or yun yung translation sa Tagalog. Paano tayo magiging isang like-minded? Kasi alam niyo marami pong mga, especially sa panahon po natin ngayon kung saan marami pong alam niyo naman po na tayo po ay natipon po dito at ang tawag po tinatawag po natin yung mga sarili po natin ng mga like-minded brethren, tama? At kapag tinawag natin yung sarili natin like-minded brethren, kinakategory po natin yung ating pong mga sarili or inahanay po natin yung ating mga sarili sa mga grupo ng mananampalataya kung saan sila po ay merong distinct na paniniwala, right? Na basically kakaiba, tama? Sa normal or sa maraming mga Baptist, okay? Katulad ng, for example, yung maraming mga Baptist na naniniwala sa repent of your sins, right? So tayo, hindi tayo naniniwala sa doktrina na kailangan mo magsisi ng kasalanan para maligtas. Isa sa mga pinaniniwalaan natin bilang mga mananampalataya ay ang rapture ay hindi siya dadating after na or before ng tribulation. Naniniwala tayo after the tribulation ng rapture. Pero karamihan naman ng palataya, okay, ay naniniwala sila na ang rapture darating ay bago magsimula ang tribulation. At kapag kayo naniniwala sa mga ganung bagay, sasabihin nyo, tayo ay like-minded believers, right? Pero, alam niyo mga kapatid, actually, ang Bible po, nung binabasa ko po yung Philippians, binigyan niya po tayo ng kategorya kung paano ba natin masasabi ng isang kapatiran. Ano ba yung mahalaga sa isang tao? Ano bang mga paniniwala ang mahalaga sa isang tao para malaman natin or masabi natin na siya ay like-minded? Ano ba ibig sabihin ng like-minded? Well, tingnan mo natin ang definition ng like-minded. Sabi sa Merriam's dictionary, having a like disposition or purpose of having same mind or habit of thought. So, ibig sabihin sabi ng dictionary, kapag sinabi mong like-minded ang isang tao, meron kayong parehong disposition sa buhay. Ibig sabihin, meron kayong parehong pananaw. Tama? Meron kayong parehong purpose, meron kayong parehong objectives, goals, mga gustong marating. Tama? At meron kayong parehong pag-uugali. Sabi ng Cambridge, sharing the same opinions, ideas, and interests. So, ibig sabihin, kapag kayo ay like-minded, kayo ay tao na mayroong parehong interest, may mga pareho kayong idea and things like that. Now, ngayon, gusto lang sabihin sa inyo mga kapatid, hindi tayo pwedeng maging pareho lahat ng ugali. Tama? Meron tayong iba't ibang individuality, tayo ay binless ng Diyos ng iba't ibang personalidad. Kaya kailangan po natin tingnan, paano ba natin masasabi ang isang tao ay like-minded? Base po sa liwanag po ng salita po ng Diyos. Now, una po sa lahat, sabi po dyan sa Philippians chapter 2, sabi dyan, fulfill ye my joy that ye be like-minded. At ang una po niyang ibinigay, sabi po doon, having the same love. So, ibig sabihin, para masabi ko na kayo ay aking kapareho ng pananampalataya o aking kapareho ng pag-iisip, kayo ay like-minded believers, kailangan pareho tayo ng iniibig. Okay? Ngayon, simulan ko na punta po kayo ng Matthew chapter 22. Okay? Matthew chapter 22. Now, hindi po ako pa-follow ng showbiz. Okay? Pero dahil marami ako mga estudyante na naka-add sa akin sa Facebook account ko, okay, alam naman natin yung nag-break up daw si Katniel and whatever, okay? And I'll just say this, okay? Kasi maraming mga tao kapag sinasabi nila pag-ibig, tama, akala nila ito ay emosyon, tama, na mahal kita and then things like that. Okay, pero alam niyo mga kapatid, pag tingnan po natin yung Bible, lahat po ng account o lahat po ng reference patungkol po sa pag-ibig, ito po ay tumutungkol po sa isang aksyon. Like for example, sa John 3:16, sabi po ng Bible, for God so loved the world, hindi lang po yung basta emosyon ng Diyos na mahal niya tayo. Sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So sabi ng Bible, sapagkat tayo inibig ng Diyos, hindi lang yung basta emosyon, ibinigay niya para sa atin
yung kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. So, yun ang ebidensya ng pag-ibig ng Diyos. Kapag minamahal mo ang isang tao, or kapag meron kang minamahal, ito po mga kapatid ay nagmamanifest. And sasabihin ko lang to kasi nakita ko lagi sa Facebook yung 11 years, tama? Kung 11 years kang mong iniibig yung isang tao at hindi mo siya pinapakasalan, hindi pag-ibig yun, okay? Pero tingnan natin kasi sa Matthew chapter 22, makikita po natin yung isa po sa mga commandments or isa po sa mga tanong ng mga Pariseo kay Jesus Christ. Sabi po sa Matthew 22, nandiyan po, Matthew 22, tingnan natin basahin sa verse 34. Matthew 22 verse 34. Sabi po din, but when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? So, alam niyo naman po kapag binabasa niyo po yung Bible na marami pong mga mananampalataya or marami pong mga Sadduceo at mga Pariseo, mga religious leaders, so to speak, noong mga panahon na yon, noong nabubuhay ang Panginoong Jesucristo, na marami pong nagtetempt sa Kanya. Ibig sabihin po ng nagtetempt, hindi po yun yung inaakit or ginagawang gusto nila magkaroon ng kasalanan ang Panginoon. Ang ibig sabihin po ng tempt ay tinetest nila ang Diyos. Okay? So, tinetest nila ang Diyos kung ito ba talaga ay matalinong tao and things like that. At sa pamamagitan po, ginagawa po nito sa pamamagitan ng pagtatanong. So, nung tinanong ang Panginoong Jesucristo, tinanong niya, ano yung pinaka-greatest, ano yung pinaka dapat na susundin sa mga batas na isinulat ni Moses or ibinigay ni Moses. Ito po yung sagot sa verse 37. Sabi po ng Bible, Matthew 22 verse 37, sabi po doon, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. So, tinanong po ng mga Sadduceo kay si Jesus Christ, ano daw po yung greatest commandment? Ang sagot po ni Jesus Christ is dapat daw mahalin po natin ang Panginoon ng Diyos ng inyong buong puso, ng inyong buong kaluluwa, at ng inyong pong buong pag-iisip. So, yun po yung sinasabi po ni Jesus Christ. Now, marami po mga tao po sinasabi, pag binabasa po nila yung verse po na yon sa Matthew 22 verse 37, sasabihin nila, ginagawa ko naman yon. Tama? In fact, mamaya makikita po natin ito sa sermon, doon po sa parallel passage niya, sabi po nung nagtanong nito, ginagawa niya itong mga bagay na to. Pero actually, mga kapatid, kung titingnan po natin, ano ba yung ibig sabihin nung thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind? Kasi, alam niyo kapag tinignan niyo to, teka lang, ano ba yung sukdulan? Paano mo masasabi na minamahal mo yung Diyos ng buong puso mo? Di ba? Paano mo masasabi na minamahal mo yung Diyos ng buong kaluluwa mo, ng buong kaisipan mo? Actually, quote po itong Matthew 22 verse 37 sa Deuteronomy chapter 6. Okay? So, tingnan po natin, punta po kayo sa Old Testament, punta po kayo sa Deuteronomy chapter 6. So, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Panglimang libro po sa Old Testament. Deuteronomy chapter 6. Habang pumupunta po kayo doon, tapusin ko lang po yung verse na yung passage po sa Matthew 22. Sabi po doon yung po yung una, verse 38, this is the first and great commandment. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang the law and the prophets. So, sabi ng Bible, or sabi ni Jesus Christ, nabigay siya ng dalawang batas na sabi niya na kailangan yung sundin. Right? Una, sabi niya, kailangan mong mahalin ng Diyos ng buong puso mo. At ang pangalawa, sabi ni Jesus Christ, ay kailangan mong mahalin ang iyong kapwa. Right? Thou shalt love thy neighbor. So, mamaya pag-usapan natin yung pangalawang commandment. Pero gusto ko makita ninyo, nung sinabi ni Jesus Christ, ano yung pinakamalaking commandment? Well, isang bagay lang yung sinasabi niya. Basically, kailangan mong magmahal. Tama? Kasi thou shalt love thy neighbor, and thou shalt love the Lord thy God with all thy might, or with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Question, ano yung unang commandment? Paano natin malalaman na minamahal natin yung Diyos sa ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong kaisipan? Tingnan niyo po sa Deuteronomy chapter 6. Tingnan niyo sa verse 4. Sabi ng Bible, Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Tapos, ito na po yung quotation. Ito yung kinote ni Jesus Christ sa Matthew 22. Sabi doon sa verse 5, And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart.
So ano po yung unang ebidensya? Kapag tingnan natin sa context, ng quotation, nung sinabi ni Jesus Christ na thou shalt love thy Lord thy God, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Ano po yung konteksto nung sinabi niya? Sabi ng Jesus, sabi ng Bible sa Deuteronomy 6 verse 6, sabi doon, and these words which I command thee this day shall be in thine heart. So gusto ko muna makita ninyo mga kapatid, na kapag sinasabi natin na mahal natin ng Diyos, ng buong kaisipan, ng buong kalakasan, and things like this, dapat ang una po natin makikita po natin yon sa kung paano natin minamahal yung salita po ng Diyos. Okay? And in that sense, dapat nanunawaan natin, number one, syempre, kailangan, kung mahal natin ang salita ng Diyos, dapat binabasa po natin yung salita po ng Diyos. Right? Pangalawa, dapat, meron po tayong, kumbaga, pagnanasa, na tayo po ay makapakinig ng pangangaral galing po sa specific na salita po ng Diyos. Okay? Sa purong salita po ng Diyos. Kasi marami po mga tao ngayon, okay, ang ikaisipan nila kapag mahal nila yung Diyos, pumupunta sila sa simbahan, tapos sasabihin nila, mahal na nila yung Diyos. Tama? Ang question, pupunta ka nga sa simbahan, natuto ka ba? Tama? Kasi hindi lahat ng mga pumupunta sa simbahan, at alam natin to kasi bahagi tayo dati ng mga churches kung saan umupo ka, at pinipilit mong intindihin yung sinasabi ng preacher, tapos iniisip mo ano ba yung gusto niya sabihin. Pero dahil vague yung preacher at ayaw niya maka-offend ng kahit na sino, wala kang makuhang kahit na ano doon sa sinasabi niya. Kasi ano siya, vague in purpose. Ibig sabihin, sinasadya niya na magsalita nang walang kahulugan para walang ma-offend kasi walang nakakaintindi ng sinasabi niya. Okay? Ang problema, ang maraming mga tao, pag pumunta sa simbahan at nakakakinig sila ng ganong pangangaral ng salita ng Diyos, akala nila, dahil pumunta sila sa simbahan ng Diyos o sa simbahan at nakapakinig sila ng salita ng Diyos, nag-spend sila ng 1 hour or something, o akala nila banal na sila. Akala nila mahal na nila ang Diyos. Tama? Kahapon, papunta po kami dito, okay, at doon po sa bus, bumalik na, kasi before pandemic, uso yun, di ba? Yung aakit ka sa bus, tapos mangangaral po ako ng salita po ng Diyos, gano'n. Okay? Tapos, bumalik, okay? Nagulat ako kasi, nung pagsakay namin sa Ayala ng EDSA Carousel, papuntang PTEX, may pumuntang, may sumakay, nangangaral, okay? And ano po ito? Pentecostal, okay? Ngayon, yung binasa niyang verse is yung sa Luke chapter 2, okay? Wherein, ito po bahagi ng Christmas story. Nakalimutan ko yung specific verse, pero natanda ko po sa Luke chapter 2 po yun. Yun lang yung binasa niya. Okay? Eh, nasabi niya, okay, mahal tayo ng Diyos, pinakita niya yung pag-ibig niya para sa atin, kasi ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. So, tayo ngayon lahat na nananampalataya, okay, pupunta na ng langit, makakaranas na tayo ng kaligtasan. Okay, kasi lahat na yung mga tao daw naniwala na. It's like, teka, may mali eh. Now, I agree, binigay ng Diyos si Jesus Christ para sa ating mga kasalanan. Binayaran ni Jesus Christ yung mga kasalanan. Pero teka lang, sigurado ba kayong lahat ng tao naniniwala kay Jesus Christ? Hindi ko alam, pero kasi pag ako lumalabas, 9 out of 10, karamihan, kadalasan, ng mga nakakausap ko, hindi sila nagtitiwala kay Jesus Christ. Sasabihin nila naniniwala sila sa Diyos, pero hindi sila naniniwala na binayaran ni Jesus Christ yung kasalanan nila and therefore pupunta sila na magkaiba yun. Okay? Pero, itong preacher na to, okay, na nasa bus, yung feeling ng mga tao sa bus is nakapakinig kami ng salita ng Diyos, nakapag-preach na ako ng Diyos, so binigyan ko na ng oras ang Diyos. Hindi po ganun yun. Ang pagbibigay sa salita, ang pagpapakita ng pagmamahal sa salita ng Diyos is number one, kung binabasa mo yung salita ng Diyos, at kung meron tayong pagnanasa, kung meron tayong desire na makapakinig ng salita po ng Diyos na yung puro. Hindi lang yung basta masabi mo lang na nagsimba ako, okay na yun. Hindi po ganun yun. Brother Chris, bakit napaka-specific naman yun? Kasi gusto ko po maunawaan po natin ano po bang ibig sabihin ng pagiging like-minded. Hindi ka like-minded, okay, hindi mo po pwede sabihin sa akin na pareho tayo ng pinaniniwalaan, na pareho tayo ng pananindigan sa buhay, kung ako gusto kong makapakinig ng seryosong salita ng Diyos, pero ikaw, okay ka na doon sa False Baptist Church mo.
na palagi mong naririnig na repent of your sins to every Sunday, mapapakinggan mo, repent of your sins to be saved, okay, na makakapakinig ka ng salita ng Diyos na hindi malinaw, okay, na wala man lang Bible. I mean, hindi ko maintindihan. Paano nila masasabi na nakapakinig sila ng salita ng Diyos kung yung preacher, isang verse lang yung ginamit, di ba? Tapos, puro pa kwento. I mean, hindi mo po pwede sabihin nakapakinig ka ng salita ng Diyos, mga kapatid, kung isang verse lang yung napakinggan mo. Okay? Kasi ang basis, ang pinapakinggan po natin ay salita po ng Diyos. Obviously, kami as preachers, ang ano po nito, ang imagery po na pinapakita po ng Bible sa atin is yung salita po ng Diyos, yun po yung tinapay. Di ba doon sa templo, merong tinapay, may showbread. Tapos doon sa templo, yung showbread po na yun, merong ilaw. Kami po bilang mga preacher, kami po yung ilaw. Kami po yung nagpapahayag po ng salita po ng Diyos. Okay? Pero hindi po kami yung tinapay. So kung pinapakinggan nyo lang po sa buong isang oras, ay kung ano yung sinasabi ko, okay, hindi po yung pakikinig sa salita po ng Diyos. Pakikinig po yun kay Brother Chris. Hindi po ako, and I don't know kung obvious yun, pero hindi ako ang Diyos. Okay? Pakikinig lang po yun kay Brother Chris. Kaya po ako bilang preacher, nag-i-strive po ako na maglagay ng at least more than ito po, pag tinignan yung sermon notes ko, ito po mga pages po na ito, puro po, karamihan po dito, puro po Bible verses. Alam niyo kung bakit? Kasi ang goal ko ay makapag-preach ng salita po ng Diyos. Hindi po ma-preach yung opinion ko, hindi ma-preach yung opinion ng ibang tao, kundi ma-preach yung salita po ng Diyos. So, kung ang sermon notes mo, kapag nagpipreach ka, is karamihan, explanation, at walang Bible verse, okay, and by the way, bakit ba kailangan ng ganito, Brother Chris? Para po mabilis ako makapunta sa gusto kong papuntahan sa inyo na verse. Kasi kung hahanapin ko pa yan dito, magtatagal tayo, di ba? Ang purpose po nito, kaya po kinaka-paste po ng ganito, para organize yung thought ko, alam ko kung saan kayo pupuntahin. Yun lang yung purpose po nun, pero as much as possible, dito pa rin po nanggagaling yun eh. Okay, kumbaga kinaka-paste ko lang dito, para maging organized. Pero the way that I preach, at karamihan po, I believe sa lahat po ng mga preachers sa UIFB, ganun po sila mag-preach, sapagkat ang pinapayag po namin ay salita po ng Diyos. So number 1, dapat po natin muna kung tayo ay may parehong pagmamahal sa Diyos. Una po sa lahat, sabi po, thou shalt love the Lord. These words which I commanded this day, dapat po nasa puso po natin. Dapat po binabasa po natin. Dapat po ninanais po natin na maunawaan sa pamamagitan po ng pagsasaliksik, pagpunta sa simbahan. Tingnan po sa verse 7, Deuteronomy chapter 6 verse 7. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and thou shalt talk to them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by thy way, and when thou liest down, and when thou risest up. Ano yung pinapakita ni Moses doon sa verse po na yun? Sinasabi ni Moses na kung mahal mo ang salita ng Diyos, dapat ito ay nasa puso mo. So, paano mo malalaman, Brother Chris, na nasa puso ko na yung salita ng Diyos? Kapag ito na lang palagi yung sinasabi ko. Tama? Kasi sabi niya doon, kung papansinin niyo, sabi niya, dapat ang ebidensya na ang salita ng Diyos ay nasa puso mo. Sabi doon, thou shalt teach them diligently unto thy children. Sa inyong mga anak, tinuturo niyo yung salita ng Diyos. Tama? Tinuturo niyo sa kanila kung ano yung katuruan sa salita ng Diyos. At sabi pa doon, gaano kadalas? Tingnan niyo, sabi doon, thou shalt talk of them when thou sittest in thine house, when thou walkest by thy way, and when thou liest down, and when thou risest up. Kumbaga parang kung titignan nyo, parang palagi na lang, di ba? Kapag, for example, when thou sittest in thy house, kapag nagpapahinga ka, galing ka sa trabaho, tama? And by the way, isipin nyo to, ako po bilang tatay, ngayon ko lang po na-realize, mahirap po gawin to. Kasi bilang isang binata ka, wala kang trabaho, madaling sabihin na, uupo ako sa bahay, magbabasa ako ng Bible, tapos gagawin ko to sa mga anak ko. Pero kapag tatay ka na, pag dumating ka sa bahay, pagod ka, isipin mo na lang magpahinga. Tama? Pero ang sinasabi ng Bible, kapag ikaw ay umupo, hindi sinasabi ng Bible hindi ka magpapahinga. Pero sinasabi ng Bible, kailangan mong ituro ito sa mga anak mo. Pag umupo ka, kapag ikaw ay tumayo, pag ikaw ay naglalakad, sabi ng Bible, kapag may nakita kang lasing, tama, at sinabi nila at kasama mo yung anak mo, ituro mo sa kanila na ang paglalasing ang masama.
Wine is a mocker. Strong drink is raging, whosoever deceived thereby is not wise. Tama? Alam mo kahapon, yung pagdating po nung pagsakay po namin sa bus at lumabas po yung Pentecostal po na yon. Okay. And yeah, I get it. Okay, Pentecostal po siya. Okay. And here's the thing. Sabi ko doon sa anak ko, alam nyo, sinabihan ko yung anak ko na hindi tama yung ginagawa niya. Okay? And I don't care kung mapakinggan nung Pentecostal na yon. But here's the thing. Hindi naman talaga tama yung ginagawa niya kasi kami, at alam niyo kung bakit galit na galit ako doon? Kasi kami, nagpapagod kami, tama, nag-iipon kami ng pera, yung sariling expenses namin, sariling pera namin, ginagamit namin para makapagsilbi sa Panginoon. At hindi na po ako yun. Maraming mga kapatiran, marami po akong kilalang mga tao na gumagastos, nag-iipon sila ng pera nila, ng sarili nilang pera na pinagpaguran nila para makapaglingkod sa Panginoon. Kaya galit na galit ako kapag merong tao na ginagamit yung salita ng Diyos para makapanglimos. Tama kasi, pagpalagay na natin, sige, tama yung gospel niya. Which is hindi. Pero kung sakaling tama man yung gospel niya at siya ay nanglilimos sa bus, pagkatapos niya mag-preach, hindi pa rin ako sangayon dun. Hindi ko pa rin siya sasabihin na siya ay like-minded or whatever, kasi, number one, hindi, sabi ng Bible, whatsoever thou receivest free, give it free. Kumbaga, and obviously, I'm paraphrasing, na kapag natanggap mo daw na libre, ibigay mo din na libre. Ang question, meron bang nagbayad sa atin para makatanggap ng gospel? So, kung ikaw magpipreach ng gospel, alam niyo sinasabi ng Bible, huwag kang maningil. Diba? Kung tayo nga, kung pwede na nga, tayo na magbayad doon sa kausapin natin para makapakinig siya ng gospel, diba? Tapos itong mga to, mag-preach sila sa bus, tapos manglilimo sila. Pupunta sila sa kanto ng kalsada, mag-street preaching sila, whatever. Okay, tapos manglilimo sila. It's like, alam nyo, sa akin nagagalit ako kasi binabalahura nila yung salita ng Diyos. So ngayon, anong problem? Anong ngayon nangyayari? Ang nangyayari, kapag tayo ngayon yung gumagawa nun, ang tingin ng mga tao, nanlilimos tayo. Kahit hindi naman. Tama? So bakit Diyos sabihin sa akin, hindi ako dapat magalit? Kung actually, ganun yun. And here's the thing, tinuro ko sa mga anak ko, sinabi ko, mga anak, hindi tama yan, kasi hindi natin ginagawa yan, kasi hindi tayo nanlilimos kapag nag-preach tayo ng gospel. Kasi ang mensahe ng kaligtasan na tanggap natin ng libre, dapat imamahagi natin ng libre. Amen. Tingnan niyo po, verse 8. And thou shalt bind them for a sign upon thine head, and they shall be as frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the posts of thy house and on the gates of thy gates, and it shall be when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware to thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities, which thou buildest not, and houses full of all good things, which thou fillest not, and wells dig, which thou diggest not, vineyards and olive trees which thou plantest not. When thou shalt have eaten and be full, then beware, lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Thou shalt fear the Lord thy God, and serve him, and shall swear by his name. Ye shall not go after other gods, or of the gods of the people which are round about you, for the Lord thy God is a jealous God among you, lest the anger of the Lord thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth. Ye shall not tempt the Lord your God, as ye tempt him in Massa. Ano sabi ng Bible? So, una nakita natin na kapag mahal mo ang Diyos, ang sabi ng Bible, kailangan yung salita niya nasa puso mo. Pangalawa, nakita natin na ang salita ng Diyos, okay, na kapag mahal mo ang Diyos, na sabi ng dapat itinuturo mo ito sa anumang aspeto ng buhay mo. Pero pangalawa, nakita po natin doon, sabi ng Bible, na ito daw dapat ay isulat mo sa tahanan mo. Sabi ng Bible doon sa verse number 9, na thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Bakit daw? Kasi kung babasahin niyo yung susunod na verses, kasi sinasabi po doon ng Bible, na kapag kayo nakapunta na doon sa lupang pangako, at meron na kayong mga bahay na tinayo, may mga bahay na kayo na tinirhan, na hindi ninyo tinayo. Meron kayong mga pagkain kinakain na hindi nyo naman tinanim. Ibig sabihin, naging successful kayo sa buhay, meron kayong trabaho, okay, meron kayong
pag-aari or something like that. Nasabi ng Bible na baka makalimutan niyo yung Diyos. At alam niyo, ano ibig sabihin, ano point mo, Brother Chris? Ito point ko, na malalaman mo na mahal mo ang na mahal mo ang Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong pag-iisip, kung ang priority mo sa buhay mo ay ang Diyos. In any aspect of life. Kasi alam niyo, maraming mga Kristiyano, here's the thing, okay, maraming mga Kristiyano, sabihin nila priority ko ang Diyos. Pero nasaan ka pag Sunday? May trabaho ko eh. So, ibig sabihin, hindi mo priority yung Diyos. Kasi sabi ng Bible, forsake not the assembling of yourselves together as the manner of some is. So, ibig sabihin, huwag mong kakalimutan yung pagtitipon ninyo. Priority yun. Pag Sunday, priority mo na sa simbahan. Now, obviously, hindi ko sinasabing masama magtrabaho pag Sunday. Pero priority mo ang church. So, ibig sabihin nun, mag-church ka, pagkatapos mo mag-church, magtrabaho ka. Kung may trabaho ka. Right? Hindi ko sinasabi na kailangan lagi kang nasa church. Ang pinapakita ko sa iyo, kapag may church, sabi ng Bible, hindi ko salita yun. Hindi ako ang nagbigay ng konsepto na kapag Sunday, kailangan nasa church ka. Okay? Kahit na anong araw yun. Ang point ko, imagine nila, kung nasa Pampanga ka, ang church doon, Sabado, so dapat pag Sabado, nasa church ka nila. Kung doon ka nagsisimba. Okay? Kasi ang ina-point sa atin ng Diyos na makapagtipon-tipon tayo para makapakinig ng salita ng Diyos. So kung yun ang sinabi ng Diyos na dapat natin gawin, dapat priority mo yun. Kasi alam mo, minsan nakakalungkot, maraming mga mananampalataya, sasabihin nila, priority nila ang Diyos, mahal nila ang Diyos, pero wala sila pag Sabado, or wala sila pag Sunday. Hindi sila nagsisimba. Okay? And alam nyo, sabi doon sa verse, Hebrews chapter 10 verse 25, sabi doon, as the manner of some is. Okay? Alam niyo ba na merong mga tao, kasi may mga tao, o may mga Kristiyano na pag Sunday, hindi na sa kanila debate kung magsisimba sila o hindi. Whether ano man yung mangyari. Okay? Obviously, kung hindi sila makakatayo, that's the only time na hindi sila makakapagsimba. But, okay, may mga tao na kahit anong mangyari, magsisimba sila. Pero alam nyo, may mga tao na merong manner. Sabi ng Bible, as the manner of some is. So, ibig sabihin, may mga tao na yun na talaga yung kustumbre nila sa buhay, yung way ng pamumuhay nila, na magsisimba lang sila kung trip nila, kung gusto nila. Tama? Na gusto lang nila, gusto ko lang magsimba, so magsisimba ako. Okay? Pero kapag ayoko. Hindi ganun yung sinasabi ng Bible. Sinasabi ng Bible, kung mahal mo ang Diyos, huwag mo siyang kakalimutan, dapat priority mo siya sa buhay. Kasi sabi doon sa susunod na verse sa Deuteronomy chapter, pag tinignan niyo po doon sa verse number 30, sabi doon, thou shalt fear the Lord thy God and serve Him. Ibig sabihin, kapag paglilingkuran niyo yung Diyos, hindi po kayo yung nasusunod. Di ba? Tayo po pare-pareho po tayo may trabaho. Okay? Kapag tayo may trabaho, ang nasusunod po sa atin, hindi po tayo. Tama? Ang nasusunod po sa atin, yung boss natin. Diba? Kapag sinabi ng boss natin na, ito gagawin mo, kahit na hindi ka agree. Okay? Kahit na hindi ka agree. I mean, sa trabaho ko po, minsan may mga pagkakataon na sasabihin sa akin ng boss ko, bigyan mo to ng teaching load. Sabi ko siya, sa isip-isip ko siya, di naman nagtuturo yan eh. Di ba? Okay? Pero, dahil yun ang sabi ng boss ko, kahit na alam ko hindi siya nagtuturo or kahit na alam ko ayaw sa kanya ng mga estudyante, okay, hindi, bibigyan ko siya ng teaching load. Kasi sabi ng boss ko eh. Tama? Kasi sa trabaho, hindi kayo ang nasusunod. Ang nasusunod, yung boss niyo, yung amo niyo sa trabaho. And sabi ng Bible, kung tayo ay maglilingkod sa Diyos, ibig sabihin, hindi tayo ang masusunod. Ibig sabihin, pwede ba yun, napapasok ka sa trabaho mo, ang schedule mo sa trabaho, alas 8 hanggang alas 5, tapos sasabihin mo sa boss mo, papasok po ako ng alas 7, ng alas 10 ng umaga. Ano mangyayari sa inyo doon? Siyempre, yung boss mo yung magsasabi, papasok ka ng alas 8, mag-out ka ng alas 5, ang tanghalian mo dapat alas 11, alas 12 hanggang alauna. Pwede ba yun sa trabaho na ang lunch break mo 12 to 1, pero since hindi ka pagutom, magla-lunch break ka ng 1 to 2? Pwede ba yun? Hindi pwede yun eh. Di ba? Kasi ang nasusunod yung amo mo. So, ibig sabihin, kung tayo maglilingkod sa Diyos, dapat ang masusunod yung Diyos. Kapag sinabi nila, dapat ganitong oras, meron kang church, ito yung oras ng church, so dapat nasa simbahan ka, yun dapat ang masusunod. No excuses. Now, I'm not saying na
And obviously, meron level ng excuses na po pwede kayong gawin. Pero I am saying, ang Diyos, hindi naman nagtitake ng excuses eh. Right? So, kung tayo maglilingkod sa Diyos, kung ipapakita natin na bahal natin ang Diyos, makikita natin sa pagmamahal sa Kanyang salita, na gusto nating makapakinig ng salita ng Diyos, yung totoo pakikinig ng salita ng Diyos, kung saan inihahayag talaga yung salita ng Diyos, yung makita natin yung pagmamahal ng Diyos na ipakita natin sa pamamagitan ng pagtuturo, at pangatlo ay dapat po wag natin kakalimutan ng Diyos na maging priority po natin. Punta po kayo ng Luke chapter 10. Luke chapter 10. So yun na po yung unang commandment. Sabi ng Bible, the greatest commandment is that thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. At kung tayo po ay magiging like-minded, kung kayo po ay isang like-minded individual, okay, kung tayo po, kung titingnan nyo ang isang tao, like-minded ba to? Dapat makita nyo po na ang tao yun ay mahal niya ang salita ng Diyos, priority niya ang Diyos, tinuturo niya yung salita ng Diyos. Pero may pangalawa, di ba? Sabi doon, thou shalt love the Lord thy God with all thy might, or with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. So this is the first and great commandment. Yung pangalawa, sabi ng Bible, thou shalt love thy neighbor as thyself. So yun yung nasa Matthew 22. Sa Luke chapter 10, makikita po natin yung parallel passage. Ibig sabihin po ng parallel, parehong katuruan na tinuturo po sa Luke chapter 20, sa Luke 10 from Matthew 22. Ito po sabi sa verse 25. Sabi ng Bible, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? And he said unto him, what is written in the law? How readest thou? And he answering said, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. So nakita po ninyo, kasama po doon yung pagmamahal sa Diyos, pero sabi niya mayroong pangalawa, yung pagmamahal sa kanyang kapwa. And he said, verse 28, and he said unto him, thou hast answered right. This do, and thou shalt live. Pero may tanong. Kasi ang tanong doon, sa verse 29, but he, willing to justify himself, said unto Jesus, who is my neighbor? Okay, so ang tanong, sino daw yung kanyang kapwa? Tama? At kung papansinin po ninyo, ito po yung famous na parable ni Jesus na ang tawag po is the parable of the Good Samaritan. Ngayon, nung lumalaki po ako, hindi po ako lumaking Baptist, okay? Ako po ay Katoliko, and obviously sa Catholic school, or even sa secular naman. Okay, kasi sa secular po, usually kapag tinuturo po ito, ang sinasabi po nila, kailangan mong gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. Tama? Kasi kung babasahin po natin yung kwento, tingnan niyo po sa verse 30, sabi po doon, and Jesus answering said, a certain man, so hindi po natin kilala yung tao na to, went down from Jerusalem, so we assume na siya ay Hudyo, dahil siya po ay galing sa Jerusalem, to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiments, and wounded him, and departed, leaving him half dead. So naghihingalo po siya. Tama? And by chance, there came down a certain priest. Luke chapter 10 verse 31. And by chance, there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. So may isang priest, tama? May isang pare na nakakita po daw doon sa. And by the way, ano po to hindi po to totoong storya na nangyari. Okay, ito po ay kwento lang ni Jesus Christ. Pero meron daw po isang pare na nakakita doon pero hindi siya pumunta, instead na pumunta siya doon sa dadaanan niya, lumipat po siya ng daan. And likewise a Levite, verse 32, when he was at that place, came and looked on him and passed by on the other side. So meron din pong isang Levita na ganun din po yung nangyari. Verse 33, but a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. So, ito po yung gusto ko pakita. Kasi dati, nung binabasa natin yung kwento na to, ang iniisip po natin palagi, gumawa ng mabuti sa kapwa natin. Okay? Pero pansinin ninyo, sabi doon sa kwento, sa verse number 30, yung tao, okay, na nalaglag sa mga magnanakaw, na ninakawan, okay, ano sabi doon sa bandang dulo? Sabi doon, leaving him half dead. Kalahati, kumbaga naghihingalo.
Okay? At kung titingnan po natin ito sa mata po ng scripture, sa mata po ng spirituality, hindi po ito nagpo-pertain sa mga tao na nakikita po natin sa daan, na nanlilimos, okay? Kasi hindi naman po sila naghihingalo eh. Okay? Yung mga walang makain, hindi sila naghihingalo. Alam niyo kung sino itong mga to? Ito yung mga tao na hindi pa saved. Kasi kung meron akong tatanungin niyo ako, Brother Chris, sino yung mga spiritually half-dead? Sila po yung mga tao na hindi pa ligtas. Tama? So ito po mga kapatid, and patutunayan ko sa inyo na ito po ay isa pong motivation for us for soul winning. Kasi ang dalawang binigay na example ay isang pare at isang levita. Okay? Ano po difference eh kung titingnan niyo, 'di ba sabi sa 2 Peter na tayo po ay a holy priest. 'Di ba? Ano yun? Nakalimutan ko yung verse, pero sinabi doon na tayo po ay mga pare sa New Testament. Tinuturing po tayo ng Bible ng mga pare. Alam niyo kung bakit? Kasi bilang mga pare, dapat tayo po yung magsasabi ng gospel sa kanila. Tayo po dapat yung magpipreach ng gospel sa kanila. Pero ang sinasabi po ni Jesus Christ dun sa kwento, na merong pare na nakakita ng tao na half-dead, pero instead na tulungan niya yung tao na yon, tama? Hindi niya tinulungan, pumunta siya sa ibang lugar. Ito po yung example ng Kristiyano na alam niya kung paano maligtas, pero nakakita siya ng tao na kailangan niya maligtas, pero hindi niya pinreach yung gospel. Same with the Levite. At yung ginagamit ni Jesus Christ na example, kasi pansinin niyo yung verse 33, sabi doon, yung Samaritan, kaya niya nilapitan yon kasi sabi ng Bible, he had compassion on him. Merong pagkaawa doon sa puso. At alam niyo sabi ng Bible, di ba sa Jude, some have compassion, making a difference. Others save with fear, pulling them out of the fire. Bakit? Kasi, ang sinasabi ng Bible na kung tayo magliligtas tayo, dapat meron tayong compassion doon sa nililigtas natin. At alam niyo, isang test ng pagiging like-minded ng isang individual, kung siya ba talaga ay like-minded, ay kung siya ay merong pagmamahal sa kaluluwa. Na kung siya ay zealously nagsusoul winning, tinutulungan niya yung mga tao na malaman yung kaligtasan sapagkat siya, alam niya na meron siyang compassion. Yun yung tinuturing ko na like-minded. Okay, kasi alam niyo, eto sabi ko sa iyo, merong mga sinasabi nila like-minded believers. Okay? Pero kapag nag-soul winning sila, halata mong walang compassion. Brother Chris, paano mo nasasabing walang compassion? Bigyan ko kayo ng example. Kapag ang gospel presentation ninyo, okay, 5 minutes, walang compassion yon. Okay? Alam niyo kung bakit? Kasi kaya 5 minutes yung gospel presentation ninyo, anong dahilan? Kasi gusto ninyo masabi na marami kayo naligtas. Di ba? Kung 5 minutes lang ang gospel presentation, dami ko naligtas sa loob ng isang oras. Naka 50 ako, naka 40 ako. Look, gusto mo lang maging bida-bida. Okay, sorry, pero yun ang trip mo, di ba? Gusto mo maging bida-bida. Gusto mo maging bida, kaya ang gusto mo mangyari, okay, ikaw yung ba uplift rather than makapag-save ka ng kaluluwa. Okay? And ako tinuturong ko po yun, hindi po yun like-minded na tao. Kapag isang tao, ang gospel presentation niya 5 minutes, hindi po siya like-minded. I'm sorry. Kasi ang like-minded, sabi ng Bible, dapat meron kang parehong pagmamahal, hindi lang sa Diyos, kundi sa kapwa mo. And the way you show your love to other people, ang paraan para mapakita mo ang pagmamahal mo sa kapwa mo, isa sa pinakadakilang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal mo ay ang paglabas at pagpapahayag ng salita, ng ebanghelyo ng salita po ng Diyos. Alam niyo sa Verity Baptist sa Manila, ine-emphasize po, alam niyo wala po ibang nakitang simbahan sa Pilipinas na nag-e-emphasize ng soul winning na katulad ng Verity Baptist. Okay? Na kahit na anong mangyari, kahit na may event, kahit na anniversary, di ba isipin nyo, ang regular na Baptist church, mag-anniversary sila sa hotel, tama? Papakita nila kung gaano kayaman yung simbahan nila, kung gaano kayaman yung mga miyembro sa simbahan nila, pero walang soul winning. Tama? Pero sa Verity Baptist Church, kahit na anniversary pa yan, kahit na Christmas pa yan, kahit na New Year pa yan, ano ang emphasis? Ang emphasis pa rin ay soul winning. Hindi na baling hindi magawa lahat ng ibang events, okay, hindi na ba, and I'm not saying na hindi nagagawa, I'm saying, hindi na ba, ang mindset sa Verity Baptist Church is kahit na hindi na magawa yung iba,
ang importante ay ang kaluluwa. So, mawala na lahat, wag lang yun. Mawala na lahat, masira na lahat, wag lang ang soul winning. Okay, makalimutan na lahat, wag na magawa ang lahat, pero kailangan may soul winning pa rin. Bakit? Kasi yun ang emphasis ng church eh. Kasi doon mo mapapakita na mahal mo ang kapwa mo kapag ikaw ay nagsosoul winning. So, una, paano ko masasabi na ang isang tao ay like-minded? Malalaman ko na siya ay like-minded kung number one, siya ay may kaparehong pag-ibig sa akin. Na mahal niya ang Diyos, mahal niya ang salita ng Diyos, at mahal niya ang kapwa niya sa pamamagitan ng soul winning. Punta po kayo sa Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Tingnan niyo po kung ano nangyayari sa isang simbahan kapag wala pong soul winning. Sabi po ng Bible sa Revelation 2 verse 1, "And to the angel of the church of Ephesus write, This thing saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love." Ano po yung first love? Itong simbahan sa Ephesus, nakalimutan nila yung kanilang unang pag-ibig. Bakit? Kasi sabi doon sa verse 5, "Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first work." Bakit? Kasi yung first works, okay, related po siya doon sa first love. Hindi po ito parang allegorical or literary technique na binigay ng Bible para maging parallel lang, kumbaga first love, first works, okay? Hindi po yun. Pinapakita po ng Bible, may relationship yung una mong pag-ibig doon sa una mong gawa. At bilang mga Kristiyano, ang una po nating gawa ay yung pagsusoul winning. So here's the thing, ang mga Kristiyano na hindi nagsusoul winning, nawawala po nila yung unang pag-ibig. So, hindi mo po pwede sabihin sa akin na, oh, mahal ko ang Diyos, pero hindi ka nagsusoul winning. Kasi sa akin, kapag hindi ka nagsusoul winning, kahit sabihin mo mahal mo ang Diyos isang araw, paniwalaan nyo, mawawala po yung pag-ibig ninyo sa Diyos. Kasi wala po yung soul winning. At ang sabi ng Bible, kung kayo daw, sabi ng Bible sa dulo po ng verse 5, "Or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent." Alam mo, sabi ng Bible na kapag walang soul winning sa isang iglesia, sa isang church, sabi ng Bible, wala ng kandila. Ano ibig sabihin ng kandila, Brother Chris? Yung kandila po doon, yun po yung apoy na nagsisimbolize na tayo po ay isang church. Kasi pwede naman to parang isang meeting place lang eh, 'di ba? Parang yung session hall sa barangay, 'di ba? Tinitipon nila yung mga tao, nag-uusap sila, may nagpapahayag and things like that. Pero hindi po ganoon ang church eh. Ang church po, merong nagabgab, may flame. Tinuturing po ng Diyos na ang isang church ay isang church kung siya po ay merong soul winning. Kasi pag nawala yon, sabi ng Bible, tatanggalin ng Diyos yung candlestick mo, kahit na magtipon pa kayo, at sabihin yung kami ay Baptist Church. Kung walang soul winning, hindi kayo church. Sorry, pero yun ang sinasabi ng Bible. Kung walang soul winning, para na lang kayong classroom. Di ba? Kasi isipin niyo, sa classroom, ano meron? May estudyante nakaupo, tama, nagte-take down notes, right? Tapos meron isang teacher. Ano pagkakaiba na sa church? Yung subject. O sige, punta tayo sa religion class. Di ba? Sa isang religion class, meron isang estudyante, may teacher, nagtuturo tungkol sa Bible, pero tatawagin mo bang church yun? Hindi. Bakit? Kasi walang soul winning eh. Di ba? So, ganun din tayo kapag tayo mga kapatid na wala yung sigasig natin or yung alab natin sa pagsusoul winning. Alam niyo, hindi tayo tatawaging church. Okay, hindi tayo magiging church or kahit anong klaseng simbahan ngayon kapag nawala ang kanilang soul winning. At yung mga simbahan ngayon, mga Baptist churches na sabi nila wala sila soul winning, hindi sila church. Sorry. Ito po ay Acts chapter 1. Number 1, sabi po ng Bible, paano po natin malalaman na sila po ay like-minded kung sila po ay pareho pag-ibig. Pero sabi po sa Philippians chapter 2, "Fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love." Number 2, being of one accord. Ano po ibig sabihin ng pagkakaroon ng one accord? Accord means voluntary or spontaneous impulse to act or
balanced interrelationship. Ibig sabihin magkaroon po ng harmony. At sa Acts chapter 1, pagdating niyo po doon, ito po yung panahon kung saan si Jesus Christ po ay kakaakyat lang po sa langit. Ito po sa verse 12. Sabi po doon, then returned they unto Jerusalem from the mount of called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. And when they were come in, they went up into an upper room where abode both Peter and James and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James. And they continued, basahin niyo po yung verse 14, with one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and with his brethren. So, sinasabi ng Bible na kung kayo ay like-minded, dapat meron po tayong harmony. In a sense, pag tinignan po natin sa local church, sabi po ng Bible, sila po ay in one accord. Saan daw? Sa pananalangin at sa supplication. Punta kayo sa Romans chapter 10. Romans chapter 10. Lagyan mo po ng bookmark yung Acts, babalik po tayo dun maya-maya. Pero Romans chapter 10, sabi po ng Bible sa Romans 10:1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have the seal of God, but not according to knowledge. So sabi ng Bible na yung unang simbahan sa Jerusalem, sila ay merong one accord in terms of prayer. At alam niyo, isa sa makikita po natin na sa Bible ay yung kagustuhan ni Apostle Paul na maligtas po yung kanyang bayan. And here's my point, kasi sinasabi ko na paano mo malalaman na ang message natin or dapat natin matutunan, paano mo malalaman na isang tao like-minded? Kung siya ay merong isang desire na ang kanyang panalangin, una sa lahat ay maligtas ang kanyang bayan. Now, hindi ko sinasabing maliligtas ang buong Pilipinas in a sense physically, pero again, babalik tayo doon sa konsepto ng soul winning, na gusto niya makapagligtas, na hinihilig niya na yung kanyang bayan, yung kanyang lugar makapakinig ng salita ng Diyos para magkaroon ng para maligtas. In a sense, physically, kasi kapag ang Cavite hindi nakapagtinig ng salita ng Diyos, kapag walang Bible preaching na napapakinggan sa Cavite, balang araw po mga kapatid, itong Cavite i-judge the Diyos. Sort of like dati, kung papansin nila yun, walang Verity Baptist Church Manila, anong karabihan ng prayers ng mga like-minded believers, so to speak? Magkaroon ng church. Anong prayer natin sa Cavite? Magkaroon ng church. Anong prayer? Bakit? Bakit natin kailangan ng church? Kasi yung church yung magliligtas, number one, sa judgment ng Diyos, pero yung church din yung maglalabas ng mga soul winners, magsusugo ng soul winners para maligtas yung specific na tao. Kasi kung walang hard preaching sa isang lugar, kung hindi natin i-rebuke yung mga kasalanan ng mga tao around us, walang mangyayari kahit na tayo ay mag-soul winning. I mean, great, may soul winning tayo. I mean, great na marami tao na liligtas, pero a question, sapat ba yun para maitama na? Kasi ako, mga dalawa anak ko. Natatakot ako, in fact, natatakot ako sa generation nila kasi hindi ko na alam kung anong klaseng generation meron sila. Kaka-preach ko lang po nung Wednesday, at ang sabi ko po ng karamihan po ng tao, excuse me for the word, pero pabobo. Alam niyo kung bakit? Kasi karamihan na lang ng generation ayaw na magbasa. Ang gusto nila puro TikTok, puro YouTube, ayun sinasabi ko. And here's the thing, kung kung tutuloy-tuloy yan, imagine niyo kung ano mangyayari sa mga panahon natin ngayon, 10 years, 20 years from now. Right? Bakit? Ang kailangan po kasi natin yung salita po ng Diyos. Okay? So, kailangan po natin na magkaroon po tayo ng one accord. Maligtas po yung ating Panginoon. Punta po kayo ng Acts 2. Kayo po din kayo sa Acts 1. Habang pumunta po kayo ng Acts chapter 2, sabi po sa Psalms chapter 133, sabi po doon, Behold, how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down from the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garments. Ano sinasabi ng Bible? Na nakakatuwa kapag ang magkakapatiran ay nananahan na magkakasama, merong unity. Tama? Paano natin ma-achieve yung unity kapag meron po tayong one accord? Paano natin ma-achieve yung one accord? Kung tayo po meron tayong isang desire. Ano yung desire? Sabi ng Bible, ang desire, magkaroon tayo ng isang church. Maligtas yung bayan po natin. Maligtas yung Cavite, maligtas yung Pilipinas.
And pansinin niyo kung ano yung kayang gawin kapag meron tayong one accord. Tingnan niyo po ito. Acts chapter 2 verse 1. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with, pansinin niyo yung verse, one accord in one place. Tapos sabi po ng Bible sa verse 2, and suddenly there came a sound of heaven as of a rushing mighty wind, and filled all the house where they were sitting, and there appeared unto them cloven tongues as of a fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Alam niyo, itong mga tao na to sa Acts chapter 2, sila po ay almost 120 plus people lang. Okay? Kaya 150. Okay? Pero nakapag-save sila ng gano'ng karami? Actually, wala pong bilang yung na save doon. Sabi doon sa bandang dulo ng chapter sa Acts 2, ang na-save ay 3,000 or nabaptize. Okay? Yun nabaptize. Pero kung tayo nga nakakapag-win tayo ng 7,000 people to the Lord, ilan lang ang nababaptize, di ba? So, ibig sabihin, yun lang yung nabaptize. Yun lang yung bilang ng nabaptize. Pero kung ilan yung naligtas, hindi sinabi ng Bible, right? Ang punto ko, na kapag tayo meron tayong one accord, sabi ng Bible na kapag tayo sa isang kwarto may one accord, meron tayong isang pagkakaisa, meron tayong harmony. Sabi ng Bible na kapag tayo binless ng Diyos, kahit na kukunti tayong mga tao, pwede tayong makagawa ng mighty work for God. Diba? Bakit? Kasi yung 150 people na yun, sabi ng Bible, 3 chapters later or 4 chapters later, sabi ng Bible, these are the people that turned Jerusalem upside down. Diba? Sila yung mga tao daw na tinaob yung Jerusalem sa pamamagitan ng kanilang mga turo. Imagine mo, paano gagawin ng 100 people yun? Paano gagawin ng 150 people yun? Paano gagawin natin yun? Diba? Kung iisipin nyo yung Cavite napakalaki, right? Pero, paano natin gagawin na sakupin sila, real sila sa sakupin? Ang gagawin natin, tayo ay magtuturo ng salita ng Diyos at hahayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa pamamagitan. Pero gagawin lang ng Diyos yun, mga kapatid, kung tayo meron tayong harmony. Kung tayo meron tayong one accord. Punta po ng Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. So lastly, number 1, sabi ko po, paano natin malalaman na ang isang tao ay like-minded? Number 1, kapag meron po siyang parehong pag-ibig. Okay? Pareho siyang, mahal niya ang Diyos, mahal niya ang kanyang kapwa sa pamamagitan ng soul winning. Pangalawa, malalaman natin na siya ay like-minded kung siya ay may kapareho natin ng accords, kung siya ay in harmony with us. Pareho siya ng kanyang ninanais, pareho ng kanyang pinanalangin. Pero pansinin niyo po yung verse 2, sabi po doon, for Philippians 2 verse 2, fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. So sabi ng Bible, ano yung pangatlong bagay na kailangan natin maunawaan para malaman natin na siya ay like-minded? Dapat meron daw siya pong parehong kaisipan. Mind means thought. Ibig sabihin yung pag-iisip. Pansin niyo po yung verse, sabi po doon, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. So, sabi ng Bible, na kapag dito sa church, para malaman nyo na like-minded siya, dapat meron daw po siyang kababaan ng loob. Na tayo po dito, hindi po tayo nagpapataasan ng ere. Wala po dito, dapat bilang isang church or bilang isang gawain or bilang isang grupo ng mga mananampalataya, dapat po, hindi tayo ako mas magaling ako dito. Ako mas magaling ako sa kanya. Okay? I mean, imagine, kapag ganun po yung grupo ninyo sa kumpanya ninyo, tama? Sa tingin niyo ba may ma-achieve yung kumpanya ninyo? Kapag sa isang kumpanya, lahat na lang ng tao gusto magaling sila, tama? Parang ang mangyayari doon, there are too many captains, pero there are less ships. Kumbaga, maraming gusto maging kapitan, konti lang naman yung barko na ipapaanda rin. So, may problema talaga doon, tama? So, sa atin mga kapatid, number 1, kailangan mo unawaan, kung tayo ay may parehong pag-iisip, kailangan maging humble tayo. Okay? And I'm not saying na, alam mo yun, I'm not saying na hindi natin kailangan maging proud sa ginagawa natin. I'm just saying na, alam niyo, merong sense of humbleness na, ang sabi ng Bible, ituring ninyo, yun yung secret doon. Sabi ng Bible, let each esteem others better than ourselves. Ano sinasabi ng Bible? Na tayo daw, isipin natin na yung kapatiran natin mas magaling sa atin. Okay? Na kaya niya akong tulungan. Right? Punta po kayo ng Philippians 3.
Next chapter, Philippians 3. Sabi po doon, verse 15. Philippians 3, verse 15. Sabi po doon, let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, that if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Ano yung context ng Philippians chapter 3? Kung tinignan niyo po yun, sinasabi ni Apostle Paul na wala po siyang ginoglory sa pamamagitan ng sarili niya. Sabi niya doon, teka, putan ko po yung verse kasi hindi ko siya nakapis. Pero, Philippians 3, sabi po doon pag tinignan niyo po sa verse number, sa verse number 13, sabi po doon, brethren, I count not myself to have approached, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth to those things which are before. So, sabi ni Apostle po, na kinakalimutan ko ano man yung achievement na nakuha ko, kasi hindi naman talaga ako yung naka-achieve nun, right? And sinasabi ng Bible na ako sinasabi ni Paul, na ako nagpo-focus ako actually dun sa future things. So, ito yung point ko, na isa sa mga pamamaraan para masabi natin na tayo na hindi tayo magpataasan dito is number one, i-consider natin yung kapatiran natin mas better sa atin. And then secondly, na kung ano man yung achievement na gawa natin, or let's say for example, nagkaroon tayo ng successful event or something like that. Okay? Move on tayo sa susunod na goal. Sinasabi ni Apostle Paul na I forget that one thing I do, forgetting those things which are behind. Pag nakatapos na, whether success man yan or hindi, move on na tayo sa susunod natin na goal. Kasi alam nyo, ito yung danger dyan eh. Kasi pag tayo Kristiyano, pag hindi tayo nag-move on sa isang negative part, ano mangyayari sa atin? Maging bitter tayo. Tama? Kapag hindi ka nag-move on sa isang positive part, magiging source of pride yon. Right? Kaya sinasabi ni Apostle Paul na kailangan bilang isang Kristiyano, tayo daw po ay kalimutan natin yung mga bagay na nakalipas na. And sabi sa verse 15, sabi doon, let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. Ganito dapat yung maging pag-ugali natin. Kasi sabi doon, let us walk, sa verse 16, sabi doon, let us walk by the same rule, let us mind the same things. For the sake of time, punta po kayo ng Ephesians chapter 4. Magkaklose po tayo. Ephesians chapter 4. In closing, Brother Chris, bakit ba natin kailangan malaman na ang isang tao like mine? Now, here's the thing, okay? Kapag, Brother Chris, wala ako doon sa sinabi mo, okay? Hindi ako kapareho, hindi ko gano'n, tingin ko hindi gano'n kamahal ng Diyos, okay? Tingin ko hindi ako gano'n ka-zealous mag-soul win, and things like that, okay? Hindi na ba ako welcome sa church na to? Okay, number one, hindi po ako magsasabi niyan, si Pastor Saki. Secondly, hindi ko po sinasabi na wag na kayo magsimba dito. Okay, just let me make this clear. Kung feeling ninyo hindi niyo ganoon kamahal ang Diyos, at kung feeling ninyo hindi niyo ganoon kamahal ang salita niya, at hindi kayo marunong mag-solve, but here's the thing, kung may desire kayo, stick around. Okay, hindi ko sinasabi mo na kayo magsimba. Kasi sinasabi ko, you should stick around. Pero ang purpose ng preaching ko na to, mga kapatid, kaya ko to ipinipreach nyo, is number one, para ma-identify po natin, sino ba talaga yung like-minded sa atin? Tama? Ikaw ba yung tao na merong pagmamahal sa Diyos, na priority mo ang Diyos, na priority mo ang soul winning, na makapag-preach ng gospel sa mga tao? Okay? Pareho ba yung desire mo? Pareho ba yung desire mo na pinapanalangin mo sa Diyos na magkaroon tayo ng Bible-believing church dito sa Cavite? Isa ka ba sa mga nananalangin na gusto mo na magkaroon ng soul winning movement sa Cavite? Na gusto mo maligtas yung Cavite, na gusto mo mapahayag yung mga katotohanan from this book, from the Bible, yung mga katotohanan na meron dito, mapahayag at malaman ng lahat ng Caviteño. Isa ka ba doon? Ngayon, kung isa ka doon, like-minded ka. And here's the thing, kung like-minded ka, ba't ka nandun sa church mo? Kung hindi like-minded yung church mo, kung hindi mo kapareho yung church mo, ba't ka nandun sa church mo? Tama? Dapat humanap ka ng isang church na kapareho mo. Tama? Ngayon, and dito sa atin, ngayon dito naman tayo, ano yung dapat nating matutunan? Na kung tayo like-minded, isa sa mga goals po natin sa church po na to, tayo po ay maging united. Okay? Magkaroon po tayo ng unity. Kaya ako po sinasabi itong mga bagay na to, hindi para, and obviously, magkakos po ito ng division, kasi two-edged sword po ito. Okay? Pero
kung kayo po ay like-minded, let's have unity. Tama? Magkaroon po tayo ng pagkakaisa kasi yun po yung gusto po ng Diyos para sa atin. Hindi po tayo lalago bilang isang simbahan or bilang isang gawain dito sa Cavite kung tayo po ay hindi united. Kung meron tayong iba-ibang kagustuhan sa buhay natin or things like that. Tingnan sabi ng Bible sa Ephesians chapter 4 verse 1. Sabi doon, I therefore, this is Paul speaking, the prisoner of the Lord, beseech. Ano ibig sabihin ng beseech? I-encourage po tayo. Gusto po ni Paul na maunawa po natin to. Sabi niya, beseech you that you walk worthy on the vocation wherewith ye are called. Kung naniniwala po kayo na kayo po ay ligtas at kayo tinawag ng Diyos sa gawain po niya, para maging member, para maging servant sa loob ng local church. Sabi ng Bible, you walk worthy, maglakad po kayo ayon sa bukasyon na itinawag sa inyo ng Diyos. Paano po? With all lowliness and meekness, with suffering, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Sabi ng Bible na kailangan natin pagsumikapan na tayo po ay magkaisa. Kaya ako pinipilit po itong sermon po na to, hindi po para ma-offend kayo or something like that. Ang encouragement sa inyo, kung kayo hindi pa, isipin niyo, baka isipin niyo, uy, teka, si Brother Chris, ito na yung level, ito pa lang yung level ko. Wala pong ganun. Kasi ang purpose ko po dito is hindi po para maging ganun. Okay, ang purpose ko po is kung kayo tingin niyo sa sarili niyo ganun. Ang purpose mababa, tingin ko ang purpose ko po dito sa Cavite ay para magpataas po yung pagmamahal niyo sa Diyos. Kung tingin nyo ang pag-ibig niyo sa Diyos, ganito, pala mo kababa, ang purpose ko po, kaya ko po pinag sermon na to, is para ma-encourage kayo, iangat natin. Tama? Dagdagan natin. Kung tingin niyo hindi niyo pa nare-reach yung full potential ninyo sa pag-preach ng gospel, pagtulungan natin, iangat natin yung skills ninyo, yung pagmamahal ninyo sa soul winning and things like that. Bakit? Kasi importante po na magkaroon po tayo ng pagkakaisa sa gawain po yun. Sabi po sa verse 4, there is one body, one spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. So, ano sabi ng Bible? Isa lang naman yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Right? So, kung tayo like-minded, dapat magkaroon po tayo ng pagkakaisa na tayo po ay maglingkod sa Diyos. Kasi isang Diyos lang yung pinaglilingkuran natin. And paano natin malalaman yun? Again, just a conclusion, malalaman natin na isang tao kapag like-minded kapag may pareho sa pag-ibig, siya ay namumuhay according sa one harmony, at meron siyang pag-iisang pag-iisip sa atin po. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa araw po ito na pinagkalab niyo sa amin. Hinihiling po namin, Panginoon, na tulungan niyo po ang gawain po namin dito sa Cavite, na mag-flourish, Panginoon, sa inyo pong biyaya. Amin pong hinihiling, Lord God, na ibigyan niyo po kami, Panginoon, ng desire, Lord God, na ma-increase po namin yung pagmamahal po namin sa inyo. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy po namin bigyan ng glory sa aming po mga buhay. Patawarin niyo po kayo, Panginoon, sa po mga kasalanan. Kung kami po, Lord God, ay nagkukulang sa pagsunod sa inyo, Panginoon. Minsan, we pray, Lord God, na kayo nga po, Panginoon, ang mag-guide po sa amin. Tulungan niyo po kami sa amin po soul winning. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon po kami, Lord God, ng one accord sa gawain pong ito. Na kami po, Panginoon, ay mabless, Panginoon, sa aming community. At magkaroon po kami ng one goal, Panginoon, na magkaroon ng church dito sa Cavite na magpapahayag ng mensahe ng inyong pong kaligtasan, gayon din po ng mga katotohanan from your Bible, Panginoon. Christ, we pray. Amen.